Ang kabataan ngayon is bunga lang ng desisyon, pagpapalaki, at ng environment nila ng magulang nila. Tayo ring matatanda ang may kasalanan kung bakit naging ganyan ang kabataan. Bakit? First question, sino bang gumawa ng cellphone na ngayon na-addict yung mga kabataan? Matatanda. Tama? Sino? Sino bang nagpapalaki? It is because walang disiplina yung kabataan. Magulang, matanda. So it means yung kabataan is bunga ng mga desisyon. Minsan, hindi naman halos lahat, but kasi meron naman din silang isip. But my point here is, ang kabataan is bunga ng kung anong nagawa, naging desisyon, pinakita ng matatanda. Tama? Iba na talaga sila. Ang may kasalanan tayo. Tayong matatanda. Sa totoo lang, di ba? Kasi ang kabataan o ang bata, pag pinanganak yan, walang laman ng utak yan. Hindi yan pinanganak na kahit papano may laman na. Walang laman po. Wala talagang laman yan. Kaya nga hindi marunong magsalita, hindi makapag-isip, iiyak lang kung anong kailangan niya. So, paano naging kasalanan ng kabataan? Pero, magiging kasalanan ng kabataan kapag nakapag-isip na siya. Yung tipo bang alam, no sir, kasalanan ng anak ko kasi may isip na siya. Ito naman ang problema kapag nakapag-isip na sila. For example, they are in 18, 17, tipo bang, uy, medyo matured na siya. So ngayon dapat alam niya na. Ito ang problema. Sa time na malalaman niya na mali yung ginagawa niya, ang hirap niya nang baguhin yung nakasanayan niya. Because entire life niya, ginagawa niya yun. Ngayon, for example, ganito. For example, yung ganito. Napakasarap sa pakiramdam na, uy, tumatakbo yung oras niya. Nagiging coping mechanism niya yung bagay na ginagawa niya. Ngayon, naisip niya na masama. Yes, masama. But the biggest problem now is what? Hindi niya na kayang baguhin. It is because nakasanayan niya na. At alam na alam natin yan matatanda kung gaano kahirap magbago sa isang bagay na nakasanayan ninyo. Tama? Kahit nga magmahal lang tayo, nakasanayan na natin siya na ganito. Ang hirap. Kaya ang hirap pong kalimutan ng taong mahal mo kahit niloko ka. It is because nakasanayan mo, nakaharap mo siyang kumain. Nakasanayan mo bawat araw kasama mo siya. Ganon din yung sa anak ninyo. Kaya what I'm saying is, yes, masisi man natin silang lahat. Pero kung tutuusin, magbabounce back lang din yung tanong na, are you sure na kabataan lang ba ang may kasalanan? O ikaw na magulang, or ikaw na nagpalaki, or yung mga matatanda na nag-decide na gawin ito para magkapera? Yes, may mga magulang na naiintindihan na sila ang pinakamalaking factor kung bakit naging ganun yung ugali ng anak nila. Kaso, may mga magulang na dinideny nila, it is because naging ganun yung anak nila. That's why it's not totally kasalanan lang ng bata. As a parent, as mga taong nakapalibot sa kanila, kasalanan din natin.